What's up mga idol? God bless us all and smile and happy life lang. At itong si Seaman TV Lag at kasama natin ang mga good engineers at mga oilers. At tayo nga pala ay mag-overhaul ng stopping box ng main engine, ang Artiflex. Kasi nga meron tayong problema. Malakas ang consumption ng lube oil at yung ating stopping box ay malakas ang leak. Kaya lahat ng stopping box ay pina-overhaul at pina-inspection. At dito nga pala mga idol ay dito natin babaklasin ang stopping box sa loob na hindi na babaklasin ng piston. Bali dito lang natin titirahin yan sa loob ng crankcase na ibababa yung stopping box. Yan nga pala mga idol yung tornilyo ng ating stopping box. Bali yung inner na tornilyo, ayan yung nakakabit sa stopping box. Tapos yung outer na tornilyo, yan naman yung nakakapit doon sa mismong bed plate ng ating main engine. Pag magbabaklas tayo ng piston at kasama yung stopping box, bali yung inner lang ang tatanggalin. Pero ngayon, ang tatanggalin natin dyan ay yung outer. Tapos, uunahin muna natin yung inner. Tatanggalin din natin yan. Tapos, ilalagay natin yung tools na pang-post. At para maipos natin yung stopping box pataas para malumibre yung o-ring at tatanggalin yung o-ring. Pag nalibre na yung o-ring, ibababa dahan-dahan. Tapos lalagyan natin uli ng nut ng tornilyo yung inner. At pagkatapos ay pag nalagyan na natin ng dalawang bolt yung inner, tatanggalin na natin yung outer. And then pagkatapos nun, dahan-dahan na yung ibababa. At tinatanggal nga dito natin yung lock. Kasi may lock pa yung ating mga tornilyo, mga idol. At ugaliin lang lagi naka-safety harness. Kasi nga napakadulas ang loob at tapos pigado pa yung trabaho. At safety lang lagi and always use protection gear. At yun nga mga idol. At sana ay mayroon kayong idea kung paano siya baklasin dito sa loob ng main engine, yung stopping box lang na hindi tayo magbubunot ng piston. At yun nga, ayan, kailangan yung tools, bali 24 ng tools, tapos yung ating sisil pang tanggal ng lock, at saka yung base na patungan ng stopping box, at saka yung pang push, at saka ng stud bolt, at saka chain block. Dalawang chain block ang kailangan natin dito mga idol para pang-alalay natin ito. Mamaya makikita nyo mga idol kung paano ang proseso at tapusin nyo hanggang dulo para may idea kayo kung paano siya ino-overhaul na hindi binabaklas ang piston mga idol. Tinira na natin dahil baka tirahin pa ng iba. And God bless us all and keep safe always. Napakahirap na trabaho pero kakayanin dahil sa ating mga pangarap. Kasama talaga yan sa hanap buhay mga idol. Kaya doon sa mga marine engineers yan, mga kabaro, ito ang panoorin nyo para mayroon kayong idea. And thank you so much. At dito nga mga idol ay yan, nilagay na natin yung pang-post, yung dalawa na yan mga idol. Yan. Sa kabila, magkabila yan. Yan, yung tools na yan. Yan, kinabit bali, may alin yan. Tig-dalawa ng alin bolt yan kakabit. Tapos, dahan-dahan na natin yung tataas para i-push yung stopping box paakyat para makuha na matanggal natin yung o-ring.
Wala ngang problema pa yung ating piston rod. Kuwan siya, smooth at wala mga scratch, walang damage. Ang problema lang natin dito siguro ay yung stopping box. Maaring yung may sira or yung lamela, yung scraper ay may wear na, or mamaya malalaman natin ito mga idol. Kaya continuous lang sa panonood. At ito nga ay dahan-dahan na nating pinopos. Yan o. Kung makikita nyo mga idol, ay pinopos. Ang iniikot na natin yung turning gear at ipupush yung stopping box. Yan mga idol. At nakikita nyo naman, bali yung inner na mga tornilyo ay tinanggalan natin yan. May natira pa tayo sa outer na 2 o 4 yata yan. Tinirhan natin. Kaya yun. At napos na nga yan. At yan mga idol, nakita nyo naman, tumaas na yung ating stopping box. At tatanggalin yung o-ring dyan para pagbaba ay hindi siya masikip pababa. Mabilis lang siyang bumaba yung ating stopping box. At yun nga ay itatali lang nyo. At yan nga, tinali dyan sa taas. Itatali nyo lang na ganyan yung o-ring para hindi maipit. Lagyan nyo ng tape. At yan, ayusin lang ang pagkatali para hindi siya maipit mga idol. At dito nga mga idol ay nilagyan na natin ng tornilyo doon sa inner. Yan, tinuturo ko na yan. Yan yung tornilyo. Ilalagay natin dyan sa inner. 2 kabilaan. Tapos tatanggalin na natin yung outer na tornilyo. Kasi yan naman ay nakatukod na. Yan, kung makikita nyo, nakatukod yung ating pang push. And then pag na tanggal na yung tornilyo na outer, ay pwede na natin yang ibaba mga idol. Yun. At dito nga mga idol ay binababa na natin. Yan nga mga idol yan. Kita nyo naman, baba na natin yung ating stopping box. Dahan-dahan lang. Huwag lang magkakamali mga idol yung pag ikot ng ating turning gear na kung nakalagay yung tornilyo, huwag nating ipupus yung na may tornilyo kasi masisirain yung ng stopping box. Kaya kailangan ay laging basahin doon sa manual and tingnan yung procedure kung paano ito overhaulin. At dito nga ay meron kayong idea kung paano siya overhaulin. Yan nga mga idol, yan yung ating ginawang tools na sabitan ng chin block. At bali 2 chin block yan mga idol, kabilaan, para pang-alalay natin doon sa ating stopping box. Bali ibababa muna natin yung yan yung plate na yan, yung inuupuan ng stopping box. Ibababa natin. And then pag naibababa na natin yan, yung plate na yan ay itataas naman natin ng konti yung stopping box at para mailagay naman yung tools na pinapapatungan natin yung stopping box para pag overhaul. Yan, bali kabilaan yan mga idol, ikabit para pang-alalay pababa kasi mabigat din yan mga idol. Yan. Ayan naman ay nakatukod na yung ating stopping box. Yan naman, gagamitin din natin yan mga idol. Ayan, naibaba na nga natin yan mga idol dun sa baba at naipatong na natin yung ating plate na kabit na upuan ng stopping box. Yung tools na yan at bali babaklasin na nga natin yan dito mga idol. Kabilaan. At alalay lang, bali natanggalan natin yung 4 na tornilyo niyan. At yun, bali bubukahin na natin yan. Yan. At medyo sikwatin lang dahan-dahan kasi hindi naman ito katigasan, may pin kasi yan kabilaan mga idol. Bali kailangan lang ay siya parehas kasi pag nauna yung kabila ay sisikip. Yan mga idol. Kaya kailangan sabay yung pagbuka. Diyan nga pinagbuka ng konti kasi medyo natabingi. At nauna yata itong aking sa kabila at sa ating yan. Pag nabuka ng mga idol ay dahan-dahan lang at yun.
At pag nabuka na ay tanggalin yung pinakang casing na yan ng stopping box para makita natin yung mga scraper kung ano ba talaga ang problema mga idol. At yun nga mga idol ay nakita natin yung problema dito at yung lahat ng end gap mga idol pala ay nagkatapat-tapat. Yan o, baling lahat 5 na scraper ring ay natapat-tapat yung pinakang end gap. Yan yung dahilan kung bakit malaki ang consumption ng ating lube oil. Diyan dumadaan kasi yung langis, tapos pag maano yan, pupunta na yan doon sa drain ng stopping box mga idol. May script na yan siya dyan. Pag bumaba yung piston, may script na yung langis at pupunta na ng stopping box yan mga idol. Kaya yun, sa drain. Kaya malaki ang consumption na ang langis ng main engine. Kaya mga idol, ganun din sa taas, laki ng gap. At pag nagkaroon naman ng problema yan mga idol, itong taas na scraper ring doon sa scavenging side, ang mangyayari naman dyan idol ay maghahalo yung ating langis doon sa taas. Kaya minsan yung ating nakukuha na sa scraper na scavenging drain na ay nag-iiba rin naman yung TBN kasi mahalo minsan yung langis ng main engine, o kaya naman ay yung galing naman sa scavenging, kung may problema pupunta naman yan doon sa pababa. Kaya kailangan yung seal, tapos yung air seal, meron kasi yung air seal yan dyan, ito yung pangalawa na yan, kailangan ayos yan yung mga gap, hindi siya magkaroon ng halo-halo. At dito nga mga idol ay natapos na natin i-arrange yung stopping box. Hindi ko na masyado nakuha ng video at inasimbol na natin yung stopping box. At bali ito nga yung lagyan na ng grasa sa taas, bali asimbolin na uli natin ito paakyat mga idol. Yan, nalinis, bali linisin lang din yung ibabaw, yung may mga carbon pa yan kasi dyan, tapos lagyan na ng grasa. Tapos bali ang mangyayari niyan mga idol, yan, pupus na natin uli yung ikakabit na uli natin yung plate, lalagyan na natin uli ng tornilyo yan, tapos ipupus na uli natin yan padahan-dahan. Tapos ang mangyayari mga idol, ipapalampasin uli natin yan mamaya. Bali pag nandoon sa malapit sa may sa may upper part, ikakabitan uli natin ng tornilyo yung outer para matanggal natin yung inner na tornilyo para maipos natin paakyat, at palampasin uli natin yung stopping box para maibalik uli yung o-ring. And then pag naibalik na uli yung o-ring ay maiibaba na natin siya at papaupuin uli natin dyan sa plate na yan. At yan nilalagyan natin ng tornilyo doon sa inner para kumapit doon sa stopping box, para pag post ay ibalik na natin doon sa normal. At yun, sana mayroon kayong idea kung paano siya ino-overhaul na hindi nag-overhaul ng piston mga idol. At yun nga, linisin lang na maayos mga idol. At yung ating piston rin nga ay maayos pa, walang damage yan yun, hinimas-himas na. Sanay talaga maghimas si Seaman TV Vlog. Yun hinimas, wow, sana all. Kasi nga makinis pa yung ating piston rod, walang damage. Ang nagkaroon nga ng problema yung ating stopping box, yung end gap. Kaya kailangan mga idol i-alternate yung end gap. Pag i-alternate yung yung end gap niya, huwag itatapat-tapat. Yan, yun ang isa sa problema. Kaya malakas yung leak ng ating stopping box mga idol, at malakas ang consumption ng ating lube oil. Kaya yun, sana ay may idea kayo mga idol. At dito nga ay akyat na natin yan, pinupos na paakyat mga idol. Dahan-dahan lang mga idol kasi huwag magkakamali. At ito nga pala ay kung gamitan ng stud bolt para mag-post lang ay padahan-dahan. At yun nga mga idol ay nailagay na natin yan at nailagyan natin yung mga tornilyo. Hindi ko na nakunan kanina yung medyo nalubat ang ating cellphone mga idol. At yan nga, salamat. At sana ay meron kayong idea kung paano siya
binabalik mga idol. At thank you so much sa inyong panonood. God bless us all and love you all. Sana makatulong sa inyo at i-share na rin and subscribe and follow my YouTube channel, Seaman TV Vlog. Thank you. Bye-bye. God bless us all. Love you, Mama Chup Chup.